structured news reports in a clear, engaging, and professional manner. So a newscaster plays a vital role in ensuring that information is communicated accurately and effectively. So when you say newscasting, the anchors or the reporter not just merely reading the news. So it includes their facial expressions, their tone, their body language, so that they can keep the interest of the audience. So this time we're going to differentiate TV broadcasting and the difference between TV broadcasting and the radio broadcasting. Okay, so first is television broadcasting. So when we say television broadcasting, of course, it includes visual and audio medium. So when we say visual and audio medium, it combines visual moving images, graphics, and sound. So the audience were given opportunity to see and to hear what are the anchors or reporters do or deliver and how they present themselves when they are going to deliver the news. And then for audience engagement relies heavily on visual storytelling, facial expressions, scenery, props, graphics, and the video clip. So para ma-engage niyo ang audience, of course, you have to present yourselves in professional. You have to maintain the proper facial expressions so that it also includes elements such as the props, the graphics, the video clips, and to help me makes the news interesting, relatable, and easier to understand for the audience. So for the delivery style, presenters must manage both their voice and their physical appearance, the body language, the attire, and the on-screen presence. So when we say television broadcasting, the presenters must have to act professionally and do the ethical responsibility in delivering the news. It is because as you deliver the news, the audience, makita man yung kung sa forma dito. Ayan, kung mga nakaway deliver kag news. So you have to act Professional. Yeah, you have to act professional to deliver kag news. It includes your kanang attire. You have to wear decent attire. Lakad kung magito magpantira ka mag-deliver sa news, di ba? Ang deliver sa news. So dapat you have to wear the proper attire for reporting. So next is the screen. So level cues for visuals, the camera angles, the graphics, and the video inserts. For the script, dito sa script sa television broadcasting, dito niyo makita ang mga cues, mga movement mo, mga kung sa imuhang mga proper voice modulation mo, imuhang attire, kung kanus ka, kung asa napita ka mo stop, kung asa napita ni mo perform na nga kanang deliver ni mo na news. Sumunod dito ang content sa script sa television broadcasting. So, for the equipment, it includes television cameras, the microphones, the studio lighting systems, the video switchers or mixers, teleprompters, the editing software, computers, and broadcast
voice within ana nga script. So, next is the script. So, focuses on dialogue, the sound cues, and the timing without the need for visual prompts. So, of course, dili na maging ng visual prompts kay intended for the TV broadcasting naman na siya. So, ang intended for the radio broadcasting, sa ilang script na dito kung where sila mo volume, himuhay lang volume, normal na lang, ang ilang delivery, na dito ang mga cues sa ilang voice modulation, ilang mga tone, kung sa ilang tone, ani nga pag-deliver sa news. So, naka-differentiate na ba mo sa ng script sa television and radio? Yes. Okay, very good. So, for the equipment, it includes studio microphones. Of course, microphone is very useful since you're going to deliver the news only using only on your audio. For the audio mixers, so of course, dapat naka-audio mixers ka naman yung mga background effect na sounds para may harmonize sa imong tingog. For the headphones, for you to stay focused kung sa imuhang i-deliver nga news, dapat walang kay distraction. And also, the soundproof booths and studios. So, dapat ang inyong studios, dapat soundproof siya. Di siya pwedeng panuhog mo sa voice sa gawas kay maka-distract na ni mo. Sobrang mawala kasi yung mga PC kung asa nakadapitan nag-deliver, asa nakadapitan nga report sa news. And of course, computers with audio editing software, and the transmitter and the antenna systems. So, let's proceed to the principles in broadcasting. So, effective broadcasting requires adherence to certain principles to ensure clear, ethical, and engaging communication. First principles, we have the accuracy. So, information must be factual and verified. So, avoid speculation or unverified claims. So, when you are going to deliver a news, you have to ensure that the news that you're going to deliver is accurate and very good and factual. Di ka pwedeng mag-report ka. Hala, namatay si Tubulito. Pagkita sa mga viewers na kasi galakaw-lakaw. Di ba? Nakikay ka na, pwede ka makasuhan, Ana. So, you have to report the news na verified siya kung factual. Nasa Jubitais yung tubangan. So, next is the clarity. So, language should be simple, clear, and direct. So, avoid jargon or complex sentences. So, kung ma-deliver ka news, you have to ensure na ang ibuhang language na gamiton is clear and simple so that the audience can easily grasp the information. So, another principle is brevity. So, messages should be concise. Listeners or viewers express a short burst of information better. So, kung yung mag-deliver ka news, you have to make it straightforward. Hindi ka nang paligoy-ligoy pa. Hindi ka paligoy-ligoy pa kay maboring kasi maboring nang imuhang ka ng mga audience. Dapat concise, kumayo mo straightforward ang imuhang i-deliver na news. So another principle is the objectivity. So reports must be fair, balanced, and impartial. So personal biases should be excluded from the news delivery. So mag-present kag news, dapat ka ng unbiased, balanced, and fair. Dapat kuhanin mo both sides sa kanang makalimuhang report. Di ka pwede kasi yara yung kuhang side, yung hindi kasi magamara ka. And also, avoid ka ng claiming your right to mga personal mga opinion mo. Kung isa nila, hindi ka nang i-imo while you're ka nang nag-interview ka, so dapat naka-adjud yung dapat kala-adjud yung gamiton nga ka ng information. Hindi mo pwede dungagan, hindi ka pwede mag-add yung mga personal nga ka ng opinion. So next is the immediacy. So broadcast content should feel timely and current. So breaking news and live updates are highly valued. So kung mag-report kag news, dapat on time. Hindi pwedeng mag-deliver kag news nga kanang bahay kahapon nasunog ang bahay nila ni kanang Jupitae. Tapos, i-report mo pagka month of June. So pagtaro sa mga audience, nasunog mo, nagbarog naman yung ilahang balay, nakusa kang sila ka ng balay. So dapat, be on time kung mag-report ka kung news so that you can keep the news present and stay updated. So for engagement,
enthusiasm, energy, and connection. So build rapport with the audience through tone and style. Just like what I've said earlier, dapat kamo kang engage sa audience. Dapat yung mga tone, yung mga voice articulation, ang mga facial expression, dapat makakip ang interest sa mga audience. So para ma-focus ang ilang attention when you're going to and you are delivering the news. So the last principle is the ethical responsibility. So respect privacy, avoid sensationalism, and uphold journalist integrity. So kung mag-report kag news, dapat dili nimo pugso nang imuhang pugso nang imuhang interview nga kanang sa bahasa ka sa tangawan ba dapat i-respect nimo ang ilahang privacy. Dapat as a reporters, dapat you are ethical, responsible. And of course, follow laws and regulations. So libel laws and copyright. So you have to follow all kanang katanan nga kanang mga laws sa kanang broadcasting to ensure na ang imuhang pag-deliver is wala ka ni kung sa sports pa wala ka ni step out sa kung sa rules. Yeah, you have to kanang act according to the kanang laws na kanang sige provide para effective ang imuhang back reports sa news. Okay, so this topic is delivered by Miss Alan Garay. Okay, so since ikapoy man ang tanan, we have to do an energizer. So everybody please stand. May energizer daw kasi ikapoy Mr. Mika. So this energizer is what they call fruit salad. Or salad dance. Okay, so everybody please stand and prepare yourselves for this amazing energizer. Okay, so let's begin. One. Si Hana, yung bahala mo action. Okay, Hana, please come here. I know you have skills in dancing. Dancing? Yeah. Dancing. Go na. Dancing queen? Saging, mangga, papaya. Pagalo-aloin, fruit salad. Fruit Saging, mangga, papaya. Pagalo-aloin, fruit salad. Ngayon naman ma. Hawak kita, 1, 2, 3, go! Hawak kita! Kumanta mo kayo, wala tayo. 1, 2, 3, go! Hawak kita! Bawat galaw mo, Okay, last energizer
Okay, Miss Milano. Nag-highlight lang sa Nagaya sa script. Well, Dapat din yung answer mo sayang. sorry na ano pa ni Sir Recap. Well, script marking. Muna siya mga markings that tell the actor how and when to speak. So, what do you mean by anchor? Anchor, naka-angkla. Pero nasa sa Kanang nasa, kanang mabasa ka ng mga TV, blue at mga news. Karangan niya. News anchor. Ay, anchor, di ang... Mga anchor. Same para ba? Nasa namin ang yung Broadcaster mo. o kanang nasa ko, news, ay kanang news broadcaster tawag kanang tanan ito nga nanang kanang staff sa katahan sa TV, patrol, kanang nga nanang. Mga broadcaster na sila. Ang angkor pa Ang anchor ka na natin. O kanang no, Likas, turok. Oo, kana sila. Karang sa Jod sa Di ba na sa sodo na tao? Ah, sila Jod, mga anchor. Sila. O sige, Kim. Anchor, dili anchor, secret leave. Ano na siya? Kanang Weather. Kanang weather. Then, reporter sa tawag ka ng nanang mga kanang mga field ka na sila interview bitaw. Reporter na tawagan na. Reporter. Siya reporter. So, marking. Ang Pedro po yung ka, ito kasi bagyo ibig tama. Nagbagyo na ito. Well, on these markings, make the script feels almost like a stage directions in theater. So, if sa theater kay naay ka lang daw, tawag ba nga stage direction. Director. Ang kanipaan ka na sa broadcasting, kanang script marking mo, ni silbi nila nga stage direction. Kay mo kani ang mag-guide nila kung kanus sila mo speak or kanus sila mo pause, meron ka blocking sa ilang the way sila mo Deliver. Then we have the different common types of script markings. So first we have the deliberate use. So on the deliberate use we have the pause. So pause indicates where to stop briefly for effect or ganang breathing. So it is very important na you have to know kung kanus ka mo pause kaya para di bitaw kayo na tumara bigukod. Kung di ba kabantay mga ng mga newscasters, di ba ka na naay times kung paspas sila, then napot times na mo pause sila. Kay para sa kung ditso na ka, so dilit na mga, pag dilit na ni mo ma-emphasize kung nama mo na dapat ko siya nga i-emphasize, especially important details na siya sa ana nga event. So sa pag ganang, natin ginawa nga ganang slash or double slash. So sa script ni siya, di ba mag-write na script ang mga kuan for broadcasting.
script. So mo na guide mo na imong script and then aton mo basahon ang imuhang katong correct nga pronunciation. Pero dili jud ingon nga magbasa jud ka kay kailangan mong ka magkatanaw sa imong camera. Next, we have the timing notes. Indications like 10 seconds. Next to a paragraph show how long the section should last. So just like what I said earlier, nga kana before ka mo jump into another paragraph, kailangan mo hold sa code 10 seconds sa mo kana mo deliver na po sa another paragraph para masabtan sa imong mga audience sa Oo, dahil na, parang murag na-stop sila deliver jud kay kung paspason mo siya na mo time jud nga mo paspas ka yan sobrang na mo Palit na sila, paspas boss. dili na tama kanang matarong mo o kanang deliver sa imong mga audience. So next we have here the technical cues. We have the VO or voice over. So what do you mean by voice over? Voice over o tingog lang ang kuan. So, I have here an example. Di ba dunggan len? Mo siya grade view drama ay kanang mo ilaw mo ra. Baka siya, kanang voice over kay Record. o kanang the anchor or kanang broadcaster still kanang nag-speak ito siya tapos continuous daw kanang deliver sa kanang unsay na ikabo anang event thought dili na ihang naong ipakita sa kanang sa video o mga kuan na mga Ato ng murag clips. or katong mga tao na involved. What I voice over or VO. Next, we have here the sound on tape. So it's a pre-recorded audio, often from an interview or event played. So a broadcast journalism term referring to a pre-recorded audio segment, typically a sound bite from an interview, event, format on street. And these are also interview clips or sound bites from people involved in the story. So, kung kabantay, di ba mo kanang mga news, di ba naanay kanang interviewon ang mga reporter, mga yunanan, then kanang mga pre-recorded na bitaw nga mga pre-recorded na mga at nga mga video nga gikan po sa ana nga reporter mo gitawag nga sound on tape or kanang mga interview clips or kanang mga kanang soundbite bitaw or kanang tong so kanoy kanang murag clip para sa kanang unsay pangitabuan ng event and then murag i-edit ra siya para itapo na itapo ito sa kuan murag kanang itong mga pre-recorded sagot mo mga sa pre-recorded so next we have the CG or character generator. So, doon sa iba na nabantayan sa video. Sa inyo, what are your observations? Introducing their name. Oh, and then ay mga text can appear. So katong mga text can appear mo to siya ang gitawag na CG or character generator. Di ba kung kabantay mo CG. sa mga CG or C- character generator. CG. Ano may sisi po na ng kuan di ba? Captions na. Kanang nasa mga news, kanang mga anchor, di ba na na ikotak tayo si Noli de Castro, news anchor, or naay ka ng mga places, kanang the field reporter, the name niya. Murag ba nila ka na signature? O, parang mura, o, kanang Unsay lahang role? o, nga na, then kung asa sila mga field report, kanang place na butang. So, kanang mga text na mga appear mo, nagitawag na sila or character generator. So next we have command on
to the audience. So, ang anchor or ang broadcaster kay itong not just siya kanang ito gano'y on camera bitaw kanang nag-speak siya sa iyahang mga audience. For example, kanang mga news anchor, di ba, straight na siya sa camera, nagbanaw na speaking to her audience or his audience nga kanang magtanaw niya sa mga balita or bisan pa sa like kanang mga una kay broadcast kung may mga event. Kanang ito mag-deliver ka o kung sa mga pamilya bisan pa na ang mga audience ka na input sa event. Pero ikaw na naghapon ka nag-straight ka tanaw sa camera, so mo na on ka or on camera. Ha? Oo, nagsisigol yung bubuhang lang. Oh, you are speaking to the camera daw. Mo na on Focus camera. video ka. So next, the VTR or the video tape recording is a pre-recorded segment roles. Video tape? There's a video content that is produced, edited, and saved in advance to be played during a live broadcast, stream, or before the main video begins. So, nasa'y pagka-familiar sa katong sound of tape, kay pareha silang ang pre-recorded. But ang kaning Video tape. tape recording kay, kanang itong either ay edited na siya nga video, then pre-recorded siya, then edited siya nga video, like, kanang itong VTR. Oh, for VTR. example, kanang mga songkor, mga investigador, diba naman dyan na sila kanang interviewon nga witness sa anang mga tabo. Then diba kanang ilahang kanang i-play, remember bro, VTR, diba na yung Oo na, So, kanang sa showtime po. Oh, yun na. Oh, kapit ko na. Kung katawid ang isa kung mga kuhan, list. Anong tawag na tanghalan? Kanang before mo-present ang kanang contender. O, introduce sila ang ilang self or manong yakin sila na. Tumuna sa video tape recording. Dapat na sa mga, advocacy sa mga miss-miss. Kanang mga yun na. And then, kanang i-detect na siya niya. Ikuan pa dyan. I-insert pa dyan siya sa usa ka video kanang para kanang sa dito dito ng tanan. So, katong mga video pre-recorded mo, ito tawag na ito VCR. So next, we have the B-roll or is the background footage used while the anchor narrates. So kaning B-roll o katong voice-over kay B? connected Being a boy. B-roll. Kaning B-roll o katong itong sa tawag B-O or voice-over kay connected Same. to okay katong mga kanang background footage or katong mga sound clips nito magigamit sa voice-over. Mo to tawag nga B-roll. Mo to ang kanang mga pictures or kanang mga short clips about sa tapos So voice over og katong gi-present nga mga clips dito gitawag siya B-roll. Rag naho nga gi ko ano. wala pa labot ang tingog sa demo sa gitawag nga voice-over. Wa pa labot tong gi-present nga kuan. Pwede katong background footage na gigamit para makaganang support sa imong Voice-over. Voice-over mo, gitawag nga B-roll. So connected sila. Oo, very connected na sila. What meaning ang B? Wala. B-roll. So next we have here the emotional or vocal tone use. So it is very important sa niya. Kahigaw ka sa proper emotions. So saan mo pag-deliver ang imong kanang imong news or ang pag-broadcast mo. For example, you are kanang broadcaster or sportcaster. So kung when you say sports, dapat cheerful jud ka kay kanang ang sport is kanang Intense nga kung oo, ano kanang interesting, ingon na lively. So dapat imuhasad pantayan ang kung kanang itong mga Kung sa audience kakuan. sa kanang sa sport kay kung if dili kanang appropriate ang imuhang emotions or the way ka nga ni-deliver imuhang tone. So makaingon sila nga di siguro na ingon na ni ka nindot ang sport or ingon na ni ka lively ang Kang sport. ganda daw Yes. wala emotions. Ha? Oh, sample kung naa kay news nga gi-deliver. Sports? Ah. Ah.
ba? Sige, kakaan pa si Zao ka ng Katong intro ninyo sa kuan. Katong itong kamo ni Lilian. Katong kuan niya sa record. Ganun mo, ganyus. Ganyus Ako dito. yung mga script? Ayan na sila kanta. I-request ako nga sa dyan. Okay naman, mag-oya mo. Kain na, ang ganun. Introduction na. Get up, like someone, we are not here. Oh, I'm saying, birthday ko na. Ikaw ko sa ang inyong emotions of inyong vocal tone kaya is very important to help maintain the proper emotional impact of the story. So, kung ano ganito, importante ang emotions of Para kuan siya, mas kuan siya sa mga tao. Maka-engage siya sa mga, makakasog attention. Yes. So next, the importance of script marking. So fluidity. It makes delivery smoother and more natural. So it is very important na fluid ka sa iyong itong the way ka speak at also sa language na iyong gigamit para more natural na sila. More natural na ang pagka-deliver mo. Then professionalism prevents stumbling over words, awkward pauses, or mispronunciation. So, you have to maintain that pagka-professional or professionalism. If ever naman yung mga instances na maling conversation or makuanin mo ka na muna kay malakangan bitaw nga script. So, dapat ganito mo ipahalata nga ganap itong awkward yung mga facial expression nga halang nagkamali ko or dili mo ipahalata nga nagkamali ka. You have to maintain professionalism para sa di mahalata sa iyong mga audience nagkamali din siya. Next, coordination ensures seamless teamwork with the technical crew, producers, directors, editors. So, dapat nakipag-collaborate ka sa iyong team or broadcasting team or newscasting team. Nga bitaw para, especially sa kanang director, kay para makahibaw ka kung asa ka mo stand. Diba kung na yung mga kanang pinipatron mana or yung mga nandun na sila yung proper na posture, kung asa sila ko lapit mo stand, kung saan nila lang kaugalingon. And also, dili mo tayo yung makahibaw kung ano kung ikaw na mismo. So, dapat makipag-collaborate ka sa imuhang team kung sakto na ba niya ang imuhang lahat. So, next, audience impact. So, more na siya. So, through ka to emotion, so proper tone mo, maka-maintain ka, appropriate o ka na, maka-gain ka of audience impact. So, preparation. So, actual newscasting. So, in actual newscasting, so muna isa ang newscasting, pag-deliver na, it is for deliver the news to the audience, live or recorded. So, preparation before newscasting. Okay, Aprilin, please read the bullets. Ayun sa lang explanation. Review the script, practice pronunciation, warm up, appearance, mental readiness. So first, preparation is you have to review your script to understand the content and anticipate transitions. So dapat kanang pasabot mo kapila ka ng balik-balik mo basa ang mga script. Kaya para nakuha na tendency ng mga mapamilya na ka sa mga words and then kanang the way nga pag-deliver mo makahibaw lang ka sa kabukos. Then practice pronunciation. So especially sa mga difficult nga mga names or mga foreign names, you have to practice kung saan siya pag-pronounce. Kaya para kung dinso lang ka niya, mariting mga pagka-pronounce na tendency nga mabash pa yung kuhaan. Organization. Then warm up. So voice exercises to ensure clear diction. So nakuna si Jai ka ng mga warm up exercises. Then is a mga voice. Sorry mo pagparong o ka na bitaw buka sa imong baka para ma-emphasize mo ang mga dapat i-emphasize. Next, appearance. So professional attire. So kung kabangga di ba mo sa mga reporters or mga
kung kansa ka mo adlib. Para continue na gapon ang flow sa pag-deliver mo sa... Nahudig sa language yun yung kilid. Sa news, bitaw Next, ko delivery. Sa gilid na. So, voice Sa mga deaf mo na. control, facial expressions, eye contact, body language, signing. So, mo na voice control. Kato, the way ka nga mo, hinay ang mga tingog, and then, kumplot ko yung mga tingog, or the way, sa kanya mo pag-emphasize. Then, facial expression. So, kung ang imong voice is, nindot na siya o ng motion, nindot na siya tolong, pero ang imong tao, now, kay wala sa na-connect sa imong deliver. So, dapat na yung connection ng facial expressions, Ang- the way ka mo, tuwing tao. Kaya dili lang nakatuluhan, na inuhang, kami ka mo deliver happy, pero ang imong tao is hindi happy. Ito dapat match-match. Yes, wala. Importante nga, i-review ni mo, ang imong script, the way ka, i-review ni mo, practice ka sa pag-deliver. Na. So, body language, sad. So, confident posture, natural hand gestures. So, di ba kung mga newscasting kayo, magmana na sila or magana. Dapat hindi kayo mo na mag-report, mag-report, na magana ka mo. Kaya dili mo ka, Declaration. Oo, magana sa skillahan. So, dapat, Formality. study ra imong hands, or
That's all na. Yes.